Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay ng ating panahon. Intertropical Convergence Zone o ITGZ pa rin ang nakakaapekto lalo na po sa bahagi ng Mindanao. Ito yung magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may Zamboanga Peninsula, pati na rin po sa bahagi ng Sorsogon at pati na rin po sa Bangsamoro. Ito po yung magdudulot ng mga light to moderate with at times heavy rains, pati na rin sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. Samantalang dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa na ating bansa, ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay posible pa rin po tayong makaranas ng mga isolated o yung pulupulong mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Samantala, update naman po tayo sa minomonitor nating low pressure area na huli natin na mataan sa line 1,435 km silangan ng Southern Luzon. Ang nasabing LPA ay malayo pa sa ating Philippine landmass at wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ngayong alas 2 ng hapon ay nasa medium chance o mas tumaas na nga ho ang tsansa na ito ay maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours. At over the weekend or posible by Sunday or Monday ay pumasok ho ito ng ating area of responsibility. At by that time, hindi rin po natin nirule out yung possibility na ito ay maging isang ganap na bagyo na. At kaya sa ating publiko, pinapaalalahanan po natin sila at pinagpapayuhan na hanggat maaari ay mag-antabay ho sa mga update na nilalabas ng Pag-asa dahil nga by early next week ay posible ho ito magdulot ng mga moderate to at times heavy na mga pag-ulan, lalo na po dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon area, Visayas, some parts of Mindanao at kahit dito po sa may eastern section ng Northern at Central Luzon ay posible rin pong magdulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan itong nasabi nating LPA o yung posibleng trough o yung extension nitong LPA na may tsansa po na maging isang bagyo by early next week. At para naman po sa magiging lagay na ating panahon bukas sa araw ng Sabado, wala pa rin ho tayong inaasahang epekto nitong nasabing LPA sa buong bahagi ng Luzon. Kaya dito sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Luzon ay patuloy pa rin makakaranas ng maaliwala sa panahon, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon at gabi, asahan na po natin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dala po ito ng mga localized thunderstorm. May mga babala o mga thunderstorm advisories naman ho tayong nilalabas at pinopost po natin ito sa ating social media pati na rin sa ating website. Temperatura natin bukas dito sa Kamunilaan ay mula 24 to 32 degrees Celsius, Baguio City 17 to 24 degrees, Lawag 24 to 32 degrees, aabot din sa 32 degrees ang maximum temperature sa Tuguegarao, Legazpi City 25 to 33 degrees at sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius. Sa may bahagi naman po ng Puerto Princesa City, 25 to 32 degrees agos ng temperatura, 26 to 33 degrees naman sa bahagi ng Kalayaan City. Kung makikita po natin sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ay generally fair weather o bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na po yung ating naasahan bukas. Kung may mga pag-ulan man, ay pulo-pulo lamang po ito lalo na sa hapon at sa gabi. Sa Iloilo, 25 to 32 degrees agwat ng temperatura bukas, ganun din sa bahagi ng Metro Cebu. Aabot din sa 32 degrees ang maximum temperature sa Tacloban at sa Cagayan de Oro, samantalang aabot sa 32 degrees ang pinakamataas na temperatura sa Cagayan de Oro at sa bahagi ng Davao City. Sa mga kababayan naman po natin na maglalayag over the weekend, wala tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating karagatan at magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang ang mga pag-alon. At para po sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad na ating bansa, dito sa Metro Manila, pati na rin po sa may Baguio City, hanggang Martes, wala naman po tayo naasahan na direct na epekto nung binabantayan nating LPA, kaya magpapatuloy pa rin po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan kapag umaga hanggang tanghali, pero pag hapon hanggang sa gabi ay mataas ho ang tsansa ng mga pag-ulan, dala pa rin po ng mga localized thunderstorm. Pero sa bahagi ng Legazpi City, kung makikita po natin, pagdating ng Lunes hanggang Martes ay magiging maulap na po yung kalangitan at may mga tsansa na ho ito ng mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan sa posibleng epekto nitong nasabi natin LPA na may tsansa na maging isang bagyo. Sa Legazpi City, aabot po sa 32 degrees o 31 to 32 degrees ang maximum temperature natin for the next 3 days. Ganon din naman po sa bahagi ng Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City. Pagdating nga ho ng Lunes hanggang Martes, doon po natin nakikita na magkakaroon na ng epekto
yung binabantayan nating sama ng panahon. Kaya patuloy ho tayong maghanda at mag-antabay sa mga update ng Pag-asa dahil nga sa posibleng malalakas na buhos ng pag-ulan pagsapit po ng Lunes at Martes. At hanggang Sunday naman o Sabado hanggang Linggo, dito nga po sa mga nabanggit na lugar, Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City ay magiging maaliwalas pa po yung panahon. May mga pag-ulan pero panandalian lamang hapon at gabi. Metro Cebu, 25 hanggang 32 degrees agwat ng temperatura. Tacloban, 24 hanggang 32 degrees at sa bahagi po ng Tacloban ay aabot po sa 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao din po, pati na rin dito sa may Zamboanga City dahil din sa posibleng trough nung nasabi nating LPA ay makakaranas din po sila ng maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero sa bahagi ng Cagayan de Oro ay mostly cloudy po na kalangitan yung inaasahan natin, pero sa hapon at gabi expect po natin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan. Metro Davao, 25 hanggang 33 degrees agad ng temperatura for the next 3 days. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees. At sa bahagi ng Zamboanga City ay 24 to 33 degrees Celsius. At ang araw po natin dito sa Kamunilahan ay lulubog sa 5:34 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 5:48 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at i-follow po kami sa aming social media account sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.